Muling bumaba ang net satisfaction rating ng Administrasyong Aquino ayon sa pinakahuling survey ng SWS o ng Social Weather Stations. Ito na ang pinakamababang rating ng administrasyon mula nung naupo sa pwesto si Pangulong Aquino, pero hindi naman daw nababahala ang Malacanang. Samantala, inihain kanina ang ika-4 na impeachment complaint laban sa Pangulo. Kalakip ng reklamo ang di manoy ebidensyang meron pa ring pork barrel. May report si Sherry Ann Torres. Isang recording na executive session na ilang mga opisyal at kongresista ang inilabas ni ACT Party List Congressman Antonio Tino bilang basihan ng impeachment complaint na kanilang isinampa laban kay Pangulong Noynoy Aquino. Sa recording, mapapatunayan daw na buhay pa rin ang pork barrel system kahit idineklara na itong unconstitutional ng Korte Suprema. Ayon kay Congressman Tino, maririnig di umano sa recording sina Commission on Higher Education Chairperson Patricia Licuanan at Health Undersecretary Janet Garin. Nagbitiw siya ng mga napakalinaw at hindi maikakailang mga statement na nagko-confirm na una, meron pa rin congressional pork. At siya rin, malinaw na sinabi, ang perang nasa DOH, actually, pera nyo, mga kongresista, at kayo magtatakda kung paano ito gagamitin. There's no problem when you are proposing, when you're in the budget proposal phase of the budget. What the Supreme Court has declared unconstitutional is the legislature's role in budget execution. Ayon kay Tino, lumabas sa recording transcript na nagkaroon di umano ng partisipasyon ang mga mambabatas sa paggastos ng lump sum fund ng administrasyon para sa 2014. Ito ay ang mga pondong para sa scholars ng CHED at Medical Assistance Program ng DOH. Sa transcript na galing kay Tino, sinabi raw ni Garin na malinaw raw sa kanilang hindi pondo ng DOH ang gagamitin sa programa, kundi pondo ng mga kongresista. Sinusubukan pa rin ng GMA News na kuna ng pahayag tungkol dito sina Garin at Licuanan. Pero isa sa malaking kwestiyon na lumutang kanina sa pagpapakita ng ebidensya ng mga complainants ay yung tanong kung wala bang nalabag dito na anti-wiretapping law provision. Sa ilalim kasi ng RA 4200 o yung anti-wiretapping law, isa sa mga provision ang nagsasabi na bawal mag-record ng pag-uusap kung walang consent ang mga taong sangkot dito. Ito na ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Pangulo Aquino. Kasama sa mga nagsampa ang national artist na si Bienvenido Logbera. Nandito yung hayagang paglabag sa batas na nilinaw na ng Supreme Court na nilalabag ng batas at dapat ipagbawal. Ayon sa Malacanang, bahala na raw ang Kongresong magpasya kung paano nila tataratuhin ang ebidensyang inilabas nila Congressman Tino. That's not a priority for us. Number one, the allegations that they allege that the President committed wrongdoing is certainly we do not agree with. So, but is it something that we're concerned with? No, we're not. We will let the impeachment complaint, the impeachment proceeding take its course in Congress. Formal namang inendorso sa plenaryo kanina ang naunang 3 impeachment complaint laban sa Pangulo at tatalakayin na ng House Committee on Justice sa susunod na linggo. Kasabay ng sunod-sunod na pagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo, ang patuloy ring pagbagsak ng ratings ng Administrasyong Aquino. Sa huling survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS, nakuha na Aquino Administration ang pinakamababa nitong satisfaction rating sa loob ng 4 na taong panunungkulan. Mula positive 64 o very good pag-upo sa pwesto noong 2010, nag-plus 67 pa nga ito Setyembre taong 2012. Pero ngayong Hunyo, bumaba sa plus 29 o moderate ang net satisfaction rating ng Administrasyong Aquino. Mas mababa kaysa sa plus 45 noong Marso. Mababa ang score ng administrasyon sa mga issue tulad ng pagresolba sa kaso ng Maguindanao Massacre, presyo ng mga pangunahing bilihin at pagsugpo ng gutom o hunger. In the end, yung mga issue na malapit sa interest ng mga mamamayan, issue ng kabuhayan, yung kahirapan, yung pagkain, ay all indicates mga negative na yan, negative rating. Nakakuha naman ng pataas na grado ang administrasyon pagdating sa mga usapin ng kalikasan, kuryente, teritoryo, overseas Filipino workers, foreign relations at pagtulong sa mahirap. We're not going to be paralyzed by any survey. Our commitment is there
to protect the welfare of the Filipino people. Sa privilege speech ni Senador J.V.R. Sito kanina na tinaguri ang kontra-SONA, sinabi ng senador na nagkulang ang administrasyon sa pagsugpo ng kahirapan. Pinuna rin niya ang iba pang problema gaya ng smuggling at ang kontrobersya sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Pero paglilinaw ng senador, personal na hinaing niya ito at hindi ang opinyon ng buong minority bloc. Ito ang makatotohanan ng katayuan ng ating mga kababayan. Marami ang walang oportunidad, walang maliwanag na kabuhayan, walang ginhawa, at walang malinaw na kinabukasan. Naniniwala naman ang kaalyado ng Pangulo na si Senate President Franklin Drilon na marami pa rin maipagmamalaki ang administrasyong Aquino. Compare it to where the previous administration was at this stage of their administration, and you will see that the Aquino administration is faring much better. Sherian Torres, GMA News.